Ang worst case scenario, Ang worst case scenario natin is Malolos, Valenzuela lang ho tayo. Malolos Yan to ang worst case Opo. scenario. Opo. Malolos, Opo. Valenzuela. Okay, sige po. Opo. Ang best case scenario come June 30 of 2028 mula diyan sa Tutuban. Tama ano po, sir? Tutuban, di ba? Hindi po. Clark to Valenzuela po. Hindi talaga makakatawid hanggang Tutuban? Hindi pa po. Hindi pa po. Oh. Malaki bang problema yung right of way doon? Ang daming tatamaan? Ito pong ating North-South Commuter Railway, sir. Ito pong all the way papunta po sa Clark and hopefully nga po tatagpas hanggang Pangasinan. Kumusta po ang update natin, sir? Ongoing po yung feasibility study natin dito from Pampanga po up to the north po. Ongoing po yan. Meron din tayong ongoing JICA funded na 30-year rail master plan for Metro Manila and the Greater Manila area that includes Central Luzon and the Southern Tagalog. Meron din po tayong ongoing na study na ganyan po. Opo. Ang lahat po ng mga studying ito, yung nga ang kinakailangan po ng pondo kasi kung pupuntahan natin ngayon, baka nga po hindi nyo pa alam o hindi pa nakukuha yung kopya ng pambansang budget, kasama sa program appropriations for 2025, ito pong mga studies, mga feasibility studies sa ating pong, itong sa ating train system na mukhang hindi ho yata ito mapopondohan na kasi nga nakalagay sa program appropriations. Pero sir, dito po ngayon sa ginagawang konstruksyon, ano pong best case scenario po natin para po sa North-South Commuter Railway? Best case scenario po natin dito by December 2027 or first quarter 2028 is Clark Valenzuela po tayo. Partial operations po. Clark Valenzuela. Opo. Well, of course, all the way na yan. Kumbaga sa Calamba, dapat ano po? Yun po yung pag nakumpleto na ho natin hanggang Calamba po. Oo. So, yun, kung pupunta ako ng Tutuban, makakasakay na ba ako papunta ng Clark kung sakasakali? Pag nakumpleto na po ito, yes po. Dire-diretso na po tayo. Isang sakayan lang po. Sa ngayon ho ba, sir, from Tutuban, hanggang dun lang ang train natin muna, di po ba? Huminto na po tayo ng Tutuban hanggang Calamba po dahil po ongoing yung construction. Yung rehab. Yes, sir. Opo, yung nga po. Opo. So, actually, ito pong North-South Commuter Railway System na ito, kapag ho natapos na ito from Tutuban, pwede na akong sumakay doon ng tren papunta ng Clark, di po ba? Yun po ang first phase, right? Opo. Okay. Pagka natapos na ho ito, diretso po ang biyahe natin mula Clark International Airport hanggang Calamba po. Diretso po yan. Sa ngayon po, sir, ano ang actual situation dito? May civil works na hubang nangyayari? Opo, ongoing ho civil works natin po. Iba't ibang yugto po sila. Ongoing right of way acquisition natin po. Opo, pero kung mapapasyal po tayo dito sa North po, Valenzuela hanggang Clark, makikita po natin, may mga struktura na po tayong makikita dyan po. Oo, nakikita na ho namin kung pupunta ka ng Baguio, pupunta ka ng Tiplex, nakikita mo rin mga nakaangat doon, ano? Ito ho yung linya nga. Opo, yes sir. Pero sa ngayon po sir, wala itong aberya at naponduhan po dito ang pera para sa right of way acquisition at saka ilang pang studies o natigil din po kasi nga napunta sa program ito? Itong nagdaang taon? Last year po, napondohan naman po. So, hindi ho tayo nagkaroon ng aberya. Bagkos nakabuelo po tayo last year. Tumaso ang right-of-way acquisition na accomplishment ho natin dito ho. At nag-full blast na ho ang nag-adjust ho yung mga contractors natin, nagdagdag ho sila ng manpower. Yung DOTR nag-adjust din po, nagdagdag din po ng manpower. So tumaas ho yung accomplishment rate natin po last year po, 2024. Ay, salamat po naman. Pero sa actual na sitwasyon natin,
Oho. Ano po ang kayang ma-accomplish sa term ng presidente? Ang ano po dito, ang partial operations po is Clark to Valenzuela at saka all major structures nakatayo na po bago matapos ang term ng presidente natin po. So, yan po ang best case scenario. Opo. Opo. Saan po tayo umutang dito, sir? Nagsama ho dito ang JICA at saka ADB. Okay. So, sir, ang worst case scenario, Ang worst case scenario natin is Malolos, Valenzuela lang ho tayo. Malolos Yan ang to worst case scenario. Opo. Malolos, Valenzuela. Okay, sige po. Opo. Ang best case scenario come June 30 of 2028 mula diyan sa Tutuban. Tama ano po, sir? Tutuban, di ba? Hindi po. Clark to Valenzuela po. Hindi talaga makakatawid hanggang Tutuban? Hindi pa po. Oh. Malaki bang problema yung right of way doon? Ang daming tatamaan? Opo, marami hong mga bahay tatamaan dito sa Metro Manila po. Oo, so kumbaga... Pinakahuli hong makokompleto ho natin ang Metro Manila side po. Oo, kasi kumbaga ang ganda nga sana, di ba? Pwede ka nang mag-tren mula sa norte papunta ng Daraga, di ba? Yan po ang idea, di ba? Opo, yun ang ideal po natin po. Opo, okay, sige. Tuloy-tuloy po sana ang biyahe natin. Tulad po doon sa ibang bansa po. Opo. Tuloy-tuloy sana ang biyahe natin via the train system po. Yes, sir. Sige. Salamat po sa inyo pong update, Yusek. Yusek, ito lang po, no? Para po sa 2025 na unprogrammed, nalagay po dito yung payment of right-of-way, pre-feasibility studies, preliminary and detailed engineering. Ito po yun. Nasama din po dito yung Public-Private Partnership Strategic Support Fund, including right-of-way and subsidy. Ito po yung napunta sa program appropriations. I'm sure ito po yung pag-uusapan nyo sa cabinet meeting. But basically po, sir, ang lalaki po ng halaga nito kapag ating pong kinompute. Ito ho bang ganito pong uri, no? Bagamat sabi ho ninyo, baka mahanapan ng pera, etc. Kapag po ganito na totally, hindi ka na pinondohan dito sa mga studies na kabi nyo kakailanganin, definitely po, hindi natin maramdaman ang anumang patikim nitong railway system natin sa norte particularly at papunta po ng Daraga. Ang mangyari ho, madidelay ho yung project kung hindi ho tayo mas magsususpende po. At saka tataas po yung gastusin natin, tataas ho ang halaga. At saka yung economic cost po nito, siyempre ho, nagbabayad tayo ng utang, merong finance charges ho yan. So, kumbaga ho, luging-lugi ho tayo pag hindi ho mapopondohan yan. Opo. Yes, sir. Yan po ang end result. O sige, so, Yusek Jeremy, salamat po sa inyong update. Kami po ay excited, bagamat may kaunti rin pong agam-agam dito nga po sa mga balitang ito. Sa katotohanan po lang naman na nangyayari. But we look forward po sa best case scenario, particularly po sa MRT7. Salamat po, Yusek Jeremy.